Pinalayas ako sa kalsada na parang basahang marumi, habang sa loob ng mansyon ay maririnig ang masayang tawanan ni Marco at ng kanyang bagong babae. Wala kang kwentang asawa dahil baog ka. Ang huling hagupit ng kanyang ina. Ngunit hindi nila alam, sa loob ng sinapupunan ko ay may tumitibok na buhay. Sino ang tunay na talo sa larong ito? Handa na akong bumangon mula sa putik. Makakaya ko bang protektahan ang anak ko mula sa kanilang kasakiman? Huwag mo nang subukang magmakaawa, Lani. Tapos na ang pagtitiyaga namin sa'yo. Pirmihan mo ang mga papel na yan at lumayas ka na sa pamamahay ko. You are a dry land, a useless womb. Hindi kailangan ng pamilya Sandoval ng isang babaeng baog na katulad mo. Ang boses ni Doña Perpetua ay parang matalim na talim ng balisong na humihiwa sa katahimikan ng malawak na kusina. Ang bawat salita ay may lason, malamig, at walang bakas ng kahit katiting na awa. Sa tapat ng lababo, napatigil ang mga kamay ni Lani. Hawak pa rin niya ang sandok na ginamit niya sa pagluluto ng paboritong adobo ni Marco. Ito ang kanilang 3 anibersaryo bilang mag-asawa. Maghapon siyang nag-ayos na malengke ng pinakasariwang sangkap at matiyagang naghiwa ng mga pampalasa sa kabila ng nararamdamang hilo at panghihina ng katawan. Inisip niya na sa gabing ito, baka sakaling magbago ang ihip ng hangin. Baka sa gabing ito, mapansin ni Marco ang kanyang mga sakripisyo. Dahan-dahang binitawan ni Lani ang sandok. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog nang dumapo sa matigas na marmol. Ngunit sa pandinig ni Lani, tila ba ito ang huling hininga ng kanyang mga pangarap. Ang halimuyak ng niluluto niyang pagkain na kanina ay nagbibigay ng pag-asa ay biglang naging amoy ng pagkabulok. Ang mainit na singaw mula sa kaldero ay hindi na sapat upang painitin ang kanyang naninigas na kalamnan. Naramdaman ni Lani ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Tila ba may 1,000 karayom na unti-unting itinabaon sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang marangyang paligid ng mansyong Sandoval na itinuring niyang tahanan sa loob ng 3 taon ay biglang naging isang malawak na kabaong. Marco, ang tanging salitang lumabas sa kanyang nanginginig na labi. Tumingala siya sa kanyang asawa na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ngunit si Marco, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ay hindi man lang makatingin sa kanyang mga mata. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana, matikas, ngunit walang buhay ang mga balikat. Sa tabi nito ay isang babaeng hindi kilala ni Lani, isang babaeng nakasuot ng pulang damit, may mapanuring mga mata, at isang ngangiting puno ng tagumpay. I'm sorry, Lani, but my mother is right. Malamig na tugon ni Marco. We need an heir. Kailangan ng kumpanya ng tagapagmana. We've tried everything and yet wala pa rin. Sofia is carrying my child now. Ayaw kong lumaki ang anak ko na walang legal na pangalan. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo para kay Lani. Ang mga salita ni Marco ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya mula kay Doña Perpetua noong mga nakaraang taon. Ang pagtataksil ay hindi lamang isang saksak sa likod. Ito ay isang unti-unting pagtupok sa kanyang buong pagkatao. Ang dokumento ng diborsyo sa ibabaw ng lamesa ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa gitna ng kanyang pagkalunod sa sakit, isang mapait na tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na nakaukit sa kanyang pusong duguan. Ito na ba ang dulo ng lahat ng aking pagtitiis? Ganito na lang ba kadaling itapon ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko, na parang isang sirang kagamitan na wala nang pakinabang sa kanilang marangyang buhay? Hindi na naghintay ng sagot si Doña Perpetua. Nilapitan niya ang kalan at pinatay ang apoy sa niluluto ni Lani. Ang katahimikan ng paghinto ng kumukulong sarsa ay tila hudyat ng pagwawakas ng isang kabanata. Kinuha ng matanda ang bayong ni Lani na nakasabit sa gilid at marahas na inihagis ito sa sahig. Lumayas ka na bago ko patawagin ang mga security.
Isama mo na ang lahat ng basurang dinala mo rito mula sa inyong probinsya, bulyaw ng matanda. Dahan-dahang humakbang sila ni palabas, bit-bit ang kanyang basang bayong. Wala siyang dalang kahit anong alahas o mamahaling gamit na ibinigay ni Marco. Ang tanging dala niya ay ang bigat sa kanyang sinapupunan at ang hapdi ng isang sugatang kaluluwa. Paglabas niya ng dambuhalang gate ng mga Sandoval, ang langit ay tila nakiramay sa kanyang pighati. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang bumagsak, hinuhugasan ng kanyang mga luha, ngunit hindi ang sakit. Sa gitna ng dilim at lamig ng kalsada, habang ang mga sasakyan ay mabilis na nagdaraan, naramdaman ni Lani ang isang kakaibang kirot sa kanyang puson. Isang kirot na hindi lamang mula sa emosyon, kundi mula sa isang buhay na nagpupumilit kumapit sa gitna ng unos. Napahawak siya sa malamig na pader. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Sa malayo, nakita niya ang papasok na sasakyan ni Marco. Ang ilaw nito ay tumama sa kanyang basang anyo, ngunit hindi ito huminto. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob ng mansyon, muling isinasara ang mundo na minsan niyang pinangarap na maging kanya. Naiwan si Lani na nag-iisa sa ilalim ng ulan, sugatan, talunan, at walang katiyakan kung saan hahantong ang susunod niyang hakbang. Ngunit sa bawat patak ng ulan, may isang pangakong nabubuo sa kanyang isipan, isang pangakong mas matimbang kaysa sa ginto ng mga Sandoval. Bawat pag-alog ng luma at kinakalawang na bus ay tila isang malupit na paalala sa bawat sugat na tinamo ni Lani sa loob ng mansyon ng mga Sandoval. Ang amoy ng krudo at ang mahapdi na hangin na pumapasok sa bintana ay humahaplos sa kanyang namumutlang mukha. Ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Sa bawat pagpikit niya, nakikita pa rin niya ang mapanuyang ngiti ni Sofia at ang malamig na titig ni Marco. Ang bayong na yakap-yakap niya ay tila ang tanging piraso ng kanyang pagkatao na naiwan. Mabigat, basa, at puno ng mga pangarap na naging abo. Nang tumigil ang bus sa kanto ng kanilang baryo, ang sikat ng araw ay tila masyadong maliwanag para sa kanyang nagdurusa na paningin. Habang naglalakad siya sa maputik na daan patungo sa dampa ng kanyang tsarosa, naramdaman ni Lani ang mga matang nakamasid sa kanya mula sa mga bintana ng mga kapitbahay. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na nagliliparan sa paligid. Hindi ba si Lani iyan? Ang akala ko ay reyna na siya sa Manila? Ang narinig niyang bulong ng isang matanda habang nagwawalis sa tapat ng bahay. Bakit parang basang sisiw na bumalik? Siguro ay pinalayas dahil hindi nagkaanak. Ang bawat salita ay tila isang latay ng kahihiyan sa kanyang balat. Ang konseptong hiya ay mas mabigat pa kaysa sa kanyang daladalahan. Yumuko siya ng lalo, pilit na itinatago ang mga mata na kanina pa gustong magpakawala ng mga luha. Ang marangyang asawa ng isang Sandoval ay naglalakad ngayon sa putikan. Ang kanyang mga mamahaling sapatos na dati ay kintab-kintab ay nababalot na ngayon ng malagkit na dumi ng baryo. Lani, Diyos ko anak. Ang boses ni Aling Rosa ay puno ng gulat at pag-aalala nang makita ang pamangkin sa pintuan. Agad siyang lumapit at kinuha ang bayong ni Lani. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka basang-basa at bakit parang wala kang buhay? Hindi nakasagot si Lani. Ang tanging nagawa niya ay ang yumakap sa kanyang tiyahin, ang tanging kanlungan na natitira sa kanya. Sa loob ng maliit na bahay na amoy kahoy at usok ng gatong, naramdaman ni Lani ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang hinanap. Walang gintong kagamitan, walang malalaking chandelier, ngunit merong init ng pagtanggap. Pinaupo siya ni Aling Rosa at kinuha ang kanyang mga kamay. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, napatigil ang matanda. Hinaplos ni Aling Rosa ang mga palad ni Lani, ang mga palad na puno ng gasgas at peklat
mula sa lihim na pagtatrabaho sa loob ng mansyon upang makuha ang loob ng kanyang biyenan. Nakita ng matanda ang mga kuko na dati ay maayos, ngunit ngayon ay luray-luray na. Tahimik na kinuha ni Aling Rosa ang dulo ng kanyang tapis at dahan-dahang pinunasan ng dumi sa kamay ng dalaga, habang ang sarili niyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Sa simpleng haplos na yon, tila ba naiintindihan ng matanda ang lahat ng pasakit na hindi kayang bigkasin ni Lani. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito na ang tiya. Magluluto ako ng lugaw. Mainit ito para sa tiyan mo. Malambing na sabi ni Aling Rosa. Inihapag ang mangkok ng mainit na lugaw sa harap ni Lani. Ang usok nito ay humahalimuyak sa hangin. Ngunit nang subukan ni Lani na sumubo, ang mundo ay biglang uminog ng mabilis. Ang mga pader ng dampa ay tila sumasayaw at ang boses ni Aling Rosa ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang hawak niyang kutsara ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at lumikha ng isang mahinang tunog nang tumama sa kahoy na lamesa. Bago pa siya masalo ni Aling Rosa, ang dilim ay tuluyan ng bumalot sa paningin ni Lani. Nawalan siya ng malay sa bisig ng kanyang tiyahin. Ang kanyang katawan ay bumigay sa bigat ng emosyon at gutom. Nagising si Lani na nararamdaman ang isang malamig na bimpo sa kanyang noo. Sa kanyang tabi, nakaupo si Nanay Iska, ang kilalang hilot sa kanilang baryo. Ang mukha ni Aling Rosa ay bakasang matinding kaba habang nakamasid sa bawat galaw ng hilot. Dahan-dahang hinahaplos ni Nanay Iska ang puso ni Lani. Ang kanyang mga mata ay tila may binabasa na hindi nakikita ng iba. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda bago tumingin kay Lani na ngayon ay dilat na ang mga mata. Tia Rosa, anong nangyari? Mahinang tanong ni Lani. Ngunit hindi si Aling Rosa ang sumagot. Ang hilot ay humawak sa kamay ni Lani. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit may halong kagalakan. Lani, makinig ka sa akin. Ang iyong panghihina ay hindi dahil sa gutom lamang, simula ng hilot. Ang bawat kirot na nararamdaman mo, ang iyong pagkahilo, may dahilan ang lahat ng yan. Huwag kang matatakot, ngunit kailangan mong maging matatag. Tumitig ng diretso ang hilot sa mga mata ni Lani at binigkas ang mga salitang babago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Lani, may buhay sa loob mo. 2 buwan ka nang nagdadalang tao. Huwag po, tiya. Huwag nating sasabihin kahit kanino. Parang awa nyo na. Itago natin ang katotohanan ito. Ang boses ni Lani ay halos isang pagsamo, puno ng takot at panginginig. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha. Sa maliit na silid na yon, ang balita ng kanyang pagdadalang tao ay hindi lamang isang biyaya, kundi isang lihim na kailangang ibaon sa limot upang maprotektahan ang munting buhay na nagsisimulang tumibok sa kanyang sinapupunan. Pero Lani, anak, kailangang malaman ni Marco ang tungkol dito. Gulat na sagot ni Aling Rosa. Anak niya ito. May karapatan siyang malaman na hindi ka baog, na nagkamali sila sa paghusga sa iyo. Umiling ng mabilis si Lani. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng pait. Hindi, tiya. Para sa kanila, isa lamang akong tuyot na lupa na walang silbi. Kung malalaman nila ang tungkol sa batang ito, baka bawiin nila siya sa akin. O kaya ay paratangan ako ng kung ano-anong kasinungalingan. Ayaw kong maranasan ng anak. Anak ko ang lupit ng mga Sandoval. Hahayaan ko silang maniwala sa sarili nilang mga gawa-gawang kwento. Tila bumalik ang kanyang gunita sa madidilim na gabi sa loob ng mansyon, kung saan ang bawat pagkakamali niya ay pinalalaki ni Doña Perpetua. Naalala niya ang isang gabi nang pagbawalan siyang kumain ng hapunan dahil lamang sa nakalimutan niyang ayusin ang mga bulaklak sa florera. Bakit ka kakain ng marami, Lani? Upang lalong bumigat ang iyong katawan habang wala ka namang naibibigay na apo sa pamilyang ito.
Ang malamig na tinig ni Doña Perpetua na tila isang latay na paulit-ulit na humahagupit sa kanyang dangal. Si Marco naman ay nakayuko lamang. Mas pinipiling ubusin ang kanyang steak kaysa ipagtanggol ang asawang unti-unting namamatay sa gutom at hiya. Ang bawat subo ng pagkain noon ay lasang abo at ang bawat gabi ay puno ng tahimik na paghikbi sa ilalim ng mamahaling kumot na wala namang init ng pagmamahal. Nabalik lamang ang diwa ni Lani nang marinig ang tilaok ng manok sa labas. Umaga na at kailangan niyang kumilos. Sa kabila ng panghihina at ang bigat ng kanyang dinadala, pinilit niyang bumangon. Nagsimula siyang tumulong kay Aling Rosa sa pag-aayos ng mga paninda sa palengke. Ang amoy ng sariwang isda, ang ingay ng mga mamimili, at ang malagkit na putik sa sahig ng palengke ay naging bagong mundo ni Lani. Dito, siya ay hindi isang Sandoval na kailangang maging perpekto. Siya ay si Lani, ang babaeng naglalako ng bagoong at tuyo upang makapag-ipon para sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang hapon, habang nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga, dahan-dahang ipinatong ni Lani ang kanyang palad sa kanyang puson. Sa gitna ng init ng araw at pagod ng katawan, naramdaman niya ang isang kakaibang pintig. Hindi ito ang kaba ng takot, kundi ang banayad na daloy ng pag-asa. Anak, bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga mata ay lumambot sa unang pagkakataon. Ikaw lang ang tanging kayamanan ko. Pangako, hinding-hindi kita bibitawan. Lalaki kang malayo sa lason ng kanilang yaman. Ang sandali ng banal na koneksyon sa pagitan ng isang ina at ng kanyang supling, kung saan ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila naglaho sandali. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na nabulabog nang marinig niya ang balitang pinag-uusapan ng mga kababaihan sa kabilang tindahan. May hawak silang isang lumang dyaryo na may makukulay na larawan. Tingnan nyo, ang bongga ng kasal ni Marco Sandoval sa socialite na si Sofia talagang pinag-usapan sa buong Manila, sabi ng isang tindera. Sayang yung unang asawa niya, yung taga rito sa atin. Balita ko ay pinalayas dahil hindi raw makabuo. Ngayon, buntis na agad itong bagong asawa. Nabitawan ni Lani ang hawak niyang tumpok ng kangkong. Ang balita ng nalalapit na kasal ni Marco ay tila isang bagong saksak sa kanyang sugatang puso. Ngunit sa halip na maiyak, naramdaman niya ang isang malamig na determinasyon. Ang pagtataksil ni Marco ay hindi na lamang isang sugat, kundi isang malalim na hukay na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Sino nga ba ang tunay na may sala sa likod ng mga peking report na nagsabing hindi siya maaring magkaanak? Ang tanong na ito ay naging isang tinik sa kanyang isipan, isang misteryong naghihintay ng kasagutan. Hapon na nang matapos ang trabaho sa palengke. Habang naglalakad pa uwi sa dampa ni Aling Rosa, napansin ni Lani ang isang bagay na hindi pangkaraniwan sa kanilang tahimik na baryo. Isang makintab at itim na sasakyan ang dahan-dahang pumapasok sa makitid na kalsada. Ang gulong nito ay nagpapaalsa ng alikabok na tila isang masamang babala. Huminto ang sasakyan sa harap mismo ng kanilang munting bakod. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana, si Mr. Reyes, ang matanda at matapat na sekretarya ni Doña Perpetua. Nanlamig ang buong katawan ni Lani. Ang kanyang kamay ay automatikong humawak sa kanyang tiyan, pilit na itinatago ang munting umbok na tila ba makikita ito sa likod ng kanyang maluwag na duster. Ang panganib na kinalalakihan niya ay narito na, nakatayo sa kanyang harapan, bit-bit ang malamig na hangin ng mansyong Sandoval. Ang kintab ng itim na sasakyan ay tila isang malupit na salamin na nagpapakita ng kaawa-awang anyo ni Lani. Basang-basa ng pawis mula sa palengke, may bahid ng dumi sa laylayan ng duster, at may pagod na mababakas sa bawat guhit ng kanyang mukha. Sa gitna ng payak na kapaligiran ng kanilang baryo, ang presensya ni Mr. Reyes ay tila isang malaking mantsa na nagpapaalala kay Lani
na kahit gaano siya kalayo tumakbo, ang anino ng mga Sandoval ay mananatiling nakabuntot sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang matandang sekretarya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang robot na nagpapatupad lamang ng utos. Lani, bungad nito. Ang boses ay malamig at formal. Mabuti naman at nahanap kita. Pinaparating ni Doña Perpetua ang kanyang huling babala. Naramdaman ni Lani ang biglang paninigas ng kanyang mga kalamnan. Babala. Bahagyang tumaas ang kanyang boses, may halong pait at tapang na ngayon lamang niya naramdaman. Mr. Reyes, bakit kayo nandito? Hindi pa ba sapat ang lahat ng kinuha niyo sa akin? Ang dangal ko, ang asawa ko, ang buhay ko sa Manila. Lahat iyon ay nilunok na ninyo. Ano pa ang gusto ng matandang iyon? Hindi natinag ang sekretarya. Kinuha nito ang isang puting sobre mula sa loob ng kanyang Amerikana at iniabot ito kay Lani. Isang linggo mula ngayon ay ang kasal ni na Marco at Sofia. Ayaw ng Donya ng anumang gulo o anumang balita na maaring magmula sa iyo. Ang laman ng sobrang ito ay sapat na upang makapagsimula ka ng bagong buhay sa ibang bansa. May tiket din dyan patungong Singapore. Doon ka na manirahan. Iyan ang kabayaran sa iyong katahimikan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lani. Ang kabayaran na sinasabi nito ay tila isang insulto sa lahat ng gabi na itinangis niya sa loob ng mansyon. You want me to leave the country? Ganon ba katindi ang takot ni Doña Perpetua na baka makita ko si Marco? Tell her, hindi ko kailangan ng pera niya at hindi ko kailangan ng Singapore para makalimot. Lani, be realistic. Pagpapatuloy ni Mr. Reyes sa tono ng pagbabanta. Huwag mong hintayin na ang Donya pa ang gumawa ng paraan para mawala ka. You know what she can do. Huwag mo nang hintayin na pati ang tiyarosa mo ay madamay sa katigasan ng ulo mo. Sa sandaling iyon, lumabas si Aling Rosa mula sa loob ng bahay, hawak ang isang walis tingting. Anong kailangan niyo sa pamangkin ko? Lumayas kayo rito. Wala kaming kailangan sa inyong mga Sandoval. Sigaw ng matanda habang pilit na humaharang sa harap ni Lani. Ngunit ang dalawang lalaking kasama ni Mr. Reyes na kanina ay nasa loob ng sasakyan ay mabilis na bumaba. Hinawakan nila ng marahas ang mga braso ni Aling Rosa. Ang matanda ay napaungol sa sakit habang pilit na kumakawala. Bitawan niyo siya! Sigaw ni Lani. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Nilapitan niya si Mr. Reyes at marahas na kinuha ang sobre, ngunit hindi upang itago ito. Sa harap ng sekretarya, dahan-dahan niyang pinunit-punit ang sobre at ang mga tseke sa loob nito. Ang mga maliliit na piraso ng papel ay nagliparan sa hangin, tila mga puting talulot na nalanta sa gitna ng init. Ito ang isagot mo sa amo mo, deklara ni Lani. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. Hindi nabibili ng pera ang dignidad ko at hinding-hindi niyo ako mapapaalis sa sarili kong bayan. Handa akong lumaban kahit anong mangyari. Nang makitang hindi nila matitinag si Lani, sinenyasan ni Mr. Reyes ang kanyang mga tauhan na bitawan si Aling Rosa. Nagkamali ka ng desisyon, Lani. Tandaan mo, ang bawat aksyon ay may katumbas na bunga. Sana ay hindi mo pagsisihan ang araw na ito. Sumakay ang mga ito sa sasakyan at mabilis na humarurot paalis, nag-iiwan ng makapal na alikabok. Naiwan si Lani na nanginginig ang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Alam niyang simula pa lamang ito ng isang mas malaking unos. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Alam ba ni Marco ang ginagawa ng kanyang ina? O sadyang kinalimutan na niya ang lahat tungkol kay Lani? Lani, anak. Ang mahinang tawag ni Aling Rosa. Lumingon si Lani at nakita ang kanyang tiyahin na nakasandal sa pintuan. Maputlang maputla at tila hirap huminga. Ang stress at takot mula sa komprontasyon ay tila sumagad sa mahinang katawan ng matanda. Tiya,
Anong nangyayari? Patakbong lumapit si Lani, ngunit bago pa niya maabot ang matanda, ang mga tuhod ni Aling Rosa ay bumigay. Nawalan ito ng balanse at dahan-dahang nahulog sa hagdanan ng kanilang dampa. Ang tunay na takot ay muling bumalatay sa mukha ni Lani habang nakikita ang kanyang tanging kakampi na nakahandusay sa lupa, walang malay. Ang amoy ng gamot na humahalo sa amoy ng kalawang at luma ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Lani habang nakaupo siya sa isang mabuway na bangko sa labas ng pampublikong ospital. Sa loob ng puting silid na may bakbak na pintura, nakahiga si Aling Rosa, ang tanging pader na sumasangga sa kanya sa lupit ng mundo. Ngayon ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay maaaring liparin ng hangin. Ang bawat pisil ni Lani sa kanyang palad ay isang tahimik na panalangin. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa pagod at ang kanyang tiyan ay kumakalam, ngunit mas matindi ang gutom ng kanyang kaluluwa para sa katiyakan. Ang bayarin sa ospital ay tila isang dambuhalang bundok na kailangan niyang akyatin ng nakayapak. Kailangan nating bayaran ang deposito para sa mga gamot ng tiya mo, Lani. Ang malumanay ngunit seryosong boses ng nurse ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Kung hindi, baka hindi natin maibigay ang kailangan niyang lunas. Tumango si Lani. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa gitna ng kadiliman ng gabing iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya maaaring manatiling biktima. Kung ang pamilya Sandoval ay binuo mula sa ginto at kasinungalingan, ang kanyang kinabukasan ay bubuin niya mula sa pawis at katotohanan. Pagbalik niya sa kanilang munting dampa sa dalampasigan, sinalubong siya ng amoy ng dagat at ng mga natirang isda mula sa huli ng mga mangingisda. Doon niya nakita si Mang Juan, isang matandang mangingisda na may mga kamay na kasing tigas ng bato, ngunit may pusong kasing lawak ng karagatan. Lani, narinig ko ang nangyari sa tiya Rosa mo. Bungad ni Mang Juan habang iniaabot ang isang balde ng maliliit na isda. Ito ang mga tirang huli ngayong umaga. Hindi ito pwedeng ibenta sa malalaking tindahan, pero alam kong may magagawa ka rito. Dito nagsimula ang mahabang gabi ni Lani. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera, sinimulan niyang linisin ang mga isda. Ang bawat butil ng asin na dumidikit sa kanyang mga sugat sa kamay ay nagdudulot ng hapdi, ngunit mas pinipili niyang damhin ang sakit na yon kaysa sa sakit ng pagiging talunan. Sinimulan niyang gawin ang tradisyonal na bagoong, ang pagbuburo na nangangailangan ng pasensya, panahon, at tamang timpla. Ang bawat paghalo niya sa malalaking garapon ay tila isang ritual ng paghilom. Ang bawat patak ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay simbolo ng kanyang paglaya. Habang ang bagoong ay unti-unting nabubuo sa loob ng dilim ng mga banga, ang determinasyon ni Lani ay lalo ring tumitibay. Lumipas ang mga araw na ang kanyang routine ay ang ospital sa umaga at ang paggawa ng bagoong sa gabi. Ang kanyang mga sapatos na dati ay pang-opisina ay tuluyan ng nasira at pinalitan ng murang tsinelas. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malambot at mabango, ay amoy isda na ngayon at magaspang. Ngunit sa bawat oras na tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, mas nakikilala niya ang babaeng nasa harap niya. Isang hapon, habang naglalakad siya patungo sa palengke, bitbit ang kanyang mga unang produkto. Naramdaman ni Lani ang biglang pagbigat ng kanyang katawan. Ang sikat ng araw ay tila isang mabigat na kumot na pumipigil sa kanyang bawat hakbang. Ang kanyang paningin ay nagdidilim at ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang banayad na paggalaw sa loob ng kanyang sinapupunan, tila may bagong lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Para sa iyo ito, anak, bulong niya sa sarili, habang pilit na itinatawid ang pagod. Nakarating siya sa kanyang pwesto sa palengke at maingat na inihanay ang mga garapon. Ang label na isinulat niya, gamit ang kamay, ay simple lamang.
Lani's Pure Bagoong. Maraming nag-alinlangan noong una, ngunit nang matikman nila ang kakaibang linamnam ng kanyang timpla, nagsimulang dumami ang mga mamimili. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam si Lani ng isang uri ng tagumpay na hindi nakadepende sa apelyidong Sandoval. Gayunpaman, ang mundo ay hindi palaging panig sa mga nagsisikap. Isang madaling araw, habang papunta si Lani sa kanyang imbakan upang kunin ang mga garapon na nakatakdang ibenta sa lungsod, isang hindi inaasahang tanawin ang bumulaga sa kanya. Ang pinto ng kanyang munting bodega ay nakabukas at ang sahig ay basang-basa ng malagkit at madilim na likido. Ang mga garapon na maingat niyang inalagaan sa loob ng ilang linggo ay nakatumba at basag-basag. Ang amoy ng nasayang na bagoong ay humahalo sa amoy ng masamang balak. Isang itim na likido na tila langis ay ibinuhos sa kanyang mga produkto. Nilalason ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Nabitawan ni Lani ang kanyang dalang ilawan. Ang liwanag nito ay dahan-dahang namatay sa gitna ng malansang putikan. Tumulo ang kanyang mga luha habang nakatingin sa wasak na kinabukasan. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, tila may naririnig siyang isang tawang mapanguyam na nagmumula sa nakaraan. Sino ang gagawa nito sa isang babaeng wala namang kaaway sa baryo? O baka naman, ang anino ng mga Sandoval ay hindi pa rin siya tinatantanan. Kahit na nasa gitna na siya ng putikan, nakatitig si Lani sa malapot at maitim na likidong humalo sa kanyang mga pinaghirapang bagoong. Ang bawat basag na garapon sa sahig ay tila mga kristal ng kanyang mga pangarap na dinurog ng walang awa. Sa loob ng ilang sandali, ang tanging maririnig sa loob ng bodega ay ang mabigat na paghinga ni Lani at ang bawat patak ng bagoong na dumadaloy mula sa lamesa patungo sa semento, na tila ba ang bodega mismo ay umiiyak sa kawalan ng katarungan. Ngunit hindi gaya ng dati na magkukulong siya sa kwarto at iiyak hanggang sa mawalan ng lakas. Dahan-dahang pinunasan ni Lani ang kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsuko ay nagningas ng isang uri ng apoy na hindi kayang patayin ng anumang itim na langis. Lumuhod siya sa gitna ng kalat at may napansin sa ilalim ng isang baligtad na banga. Isang maliit na butones na ginto, may ukit na letrang S, ang tatak ng mga uniforme ng mga tauhan sa mansyon ng mga Sandoval. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi siya tinantanan ni Doña Perpetua. Ang matanda ay tila isang buwitreng naghihintay na mamatay ang kanyang biktima bago ito tuluyang lapain. Kung akala niyo ay susuko ako dahil lamang dito, nagkakamali kayo, bulong ni Lani sa sarili. Ang bawat hapdi sa kanyang puso ay ginawa niyang gasolina upang ituloy ang laban. Kinaumagahan, sa halip na magmukmok, tinipon ni Lani ang mga mangingisda sa dalampasigan, kabilang na si Mang Juan. Sa harap nila, ipinaliwanag ni Lani ang isang bagong sistema ng pakikipagkalakalan. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa accounting at business management na natutunan niya sa Manila bago siya ikinasal. Mang Juan, mga kaibigan, hindi na tayo dadaan sa mga ahente na kumukuha ng malaking porsyento sa inyo. Paliwanag ni Lani, ang kanyang boses ay buo at puno ng awtoridad. Tayo mismo ang magdadala ng ating mga produkto sa sentro. Gagawa tayo ng kooperatiba. Ako ang bahala sa mga papeles at sa paghahanap ng mga direktang mamimili. Namangha ang mga mangingisda. Ang babaeng dati ay tahimik at parang laging natatakot ay ngayon ay tumatayo bilang kanilang pinuno. Sa loob ng ilang linggo, sa kabila ng pananabutahe, muling nakabangon ang Lani's Pure Bagoong. Dahil sa bagong sistema, mas lumaki ang kita ng mga mangingisda at mas naging dekalidad ang kanilang produkto. Isang malaking restaurant sa kabilang bayan ang nakatikim ng kanyang bagoong at agad na nag-order ng 100 garapon bawat linggo.
Isang hapon, matapos matanggap ang kanyang unang malaking kita, naglakad si Lani patungo sa isang maliit na patahian sa bayan. Doon ay nakakita siya ng isang simpleng bestida na kulay asul, maluwag at gawa sa malambot na tela. Ito ang kanyang unang luho para sa sarili mula nang lisanin niya ang Manila. "Ito po, kukunin ko ito," sabi ni Lani sa tindera. Nang isuot niya ang bestida sa harap ng salamin, dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan na ngayon ay kapansin-pansin na ang umbok. Isang sandali ng purong kaligayahan sa gitna ng kahirapan. Hindi na siya ang yuping asawa ni Marco. Siya ay isang ina, isang negosyante, at isang babaeng may paninindigan. Ang asul na tela ay tila sumisimbolo sa kalangitan na muling nagbubukas para sa kanya pagkatapos ng mahabang unos. "Bagay na bagay sa Lani. Mukha kang isang reyna," papuri ni Aling Rosa na ngayon ay nakakalakad na ng maayos, bagamat dahan-dahan. "Hindi po reyna, tiya. Isa lang po akong ina na gustong bigyan ng marangal na buhay ang kanyang anak," sagot ni Lani habang nakangiti sa kanyang refleksyon. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay muling nabulabog nang mag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa loob ng bulsa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-alinlangan na sagutin ito. "Hello?" tanong ni Lani. "Lani, huwag kang magtatanong kung sino ako." Ang boses sa kabilang linya ay pabulong at puno ng takot. Isang babae. "Nandito ako sa ospital kung saan ka dinala noon ng mga Sandoval. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Ang iyong medical report. Ang sinabi nilang baog ka. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan." Nanigas ang buong katawan ni Lani. Ang hawak niyang supot ng bagong damit ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at nahulog sa maalikabok na sahig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tila ba may isang dambuhalang sikreto na pilit kumakawala mula sa ilalim ng lupa. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Lani. Ang kanyang boses ay halos pabulong na rin sa tindi ng kaba. "May hawak akong kopya ng tunay na resulta, Lani. Hindi ikaw ang may problema. Si Marco. Si Marco ang hindi kayang magkaanak. Pinabago ni Doña Perpetua ang records para hindi mapahiya ang kanilang pamilya at para makuha ang gusto niya. Kung gusto mong makuha ang ebidensya, magkita tayo bukas." Naputol ang linya. Naiwan si Lani na nakatitig sa kawalan. Ang kanyang isipan ay tila isang bagyong puno ng kidlat at kulog. Kung si Marco ang baog, kaninong anak ang dinadala ni Sofia? At ang mas mahalagang tanong, paanong nangyaring nagdadalang tao siya ngayon kung ang kanyang asawa ay walang kakayahang bumuo ng buhay? Isang katotohanan ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang katotohanang mas matamis at mas nakakakilabot kaysa sa anumang higanti. Hawak ko ang katotohanan, Lani, at ang katotohanan ito ay sapat na upang gumuho ang buong mundo ng mga Sandoval. Ang mga salitang yon ni Nurse Linda ay tila isang malakas na hampas ng alon sa gitna ng payapang gabi. Nagkita sila sa loob ng isang madilim at lumang kapilya sa kanto ng bayan, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga upos ng kandila na unti-unting namamatay. Ang amoy ng namuong pagkit at lumang kahoy ay humahalo sa kaba na nagpapayanig sa buong pagkatao ni Lani. Inabot ng nurse ang isang kupas na brown envelope. Ang bawat paghapos ni Lani sa papel ay tila paghawak sa isang matalim na bubog. Pagbukas niya sa loob, bumulaga sa kanya ang orihinal na resulta ng pagsusuri. 3 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mga mata ay naningkit habang binabasa ang mga terminong medikal na dati ay hindi niya maunawaan. Ngunit ngayon ay malinaw na tila nakasulat sa dugo. "Hindi ikaw ang baog, Lani," bulong ni Nurse Linda. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Si Marco, mayroon siyang kondisyon mula pa noong bata siya na naging sanhi ng kanyang pagkabaog.
Alam iyon ni Doña Perpetua bago pa kayo ikasal, pero hindi niya matanggap na ang kaisa-isa niyang anak na lalaki ay hindi buo. Kaya nang hindi ka mabuntis sa loob ng 3 taon, ikaw ang ginawa niyang biktima. Binaligtad niya ang records, binayaran niya ang ospital upang palabasin na ikaw ang may diferensya. Naramdaman ni Lani ang biglang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang tinik. Ang lahat ng sipa, sampal, at masasakit na salitang tinanggap niya mula sa kanyang biyenan ay muling nagbalik sa kanyang isipan. Ang lahat ng gabi na naniwala, siya ay isang tuyot na lupa, ay isa palang malaking panlilinlang. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na dahan-dahang nadudurog. Ngunit sa gitna ng pagkawasak na yon, isang matinding galit ang sumiklab, isang galit na mas mainit pa sa apoy ng mga kandila sa paligid. Ang pagtataksil ng mga Sandoval ay hindi lamang tungkol sa pera o katayuan. Ninakaw nila ang kanyang tiwala sa sarili, ang kanyang dangal, at ang 3 taon ng kanyang buhay. Pero, paano? Tanong ni Lani, habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang kamay sa kanyang puson. Kung baog si Marco, paanong nagkaroon ng buhay dito? Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mukha ng nurse. Ang medisina ay may mga himala, Lani. Minsan, may tinatawag na 1 in a million chance. Marahil sa isang gabi ng tunay na pagmamahal, ang tadhana mismo ang gumawa ng paraan. Ang bata sa sinapupunan mo ay hindi lamang isang sanggol. Siya ay isang buhay na ebidensya ng kanilang kasinungalingan. Siya ang himalang hindi kayang kontrolin ng pera ni Doña Perpetua. Sa gitna ng madilim na kapilya, sa harap ng imahe ng birheng tila nakikiramay, tumingala si Lani. Hindi siya umiyak sa lungkot, kundi sa isang uri ng kagalakan na may halong pait. Itinaas niya ang kanyang baba, ang kanyang mga balikat, na dati ay laging nakayuko, ay naging matikas. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang biktima. Siya na ang may hawak ng alas. Anak, bulong niya sa kanyang sinapupunan. Ang boses ay matatag at puno ng pangako. Ikaw ang sandata ko. Ikaw ang magpapatunay sa buong mundo na ang katotohanan ay hindi kailanman mababaon ng ginto. Inalis ni Lani ang kanyang kamay sa papel at maingat na itinago ang envelope sa loob ng kanyang bayong. Ang bawat hakbang niya palabas ng kapilya ay tila may kasamang bigat ng awtoridad. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit ang loob ni Lani ay nag-aapoy sa determinasyon. Gayunpaman, habang naglalakad siya sa madilim na kalsada pauwi, isang mapait na kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Kung si Marco ang tunay na baog at ang anak niya ay isang himala, kaninong anak ang dinadala ni Sofia? Ang babaeng ipinalit sa kanya. Ang babaeng ngayon ay reyna na sa mansyon. Anong uri ng laro ang pinapasok nito sa pamilya Sandoval? Isang nakatutulig na busina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang pamilyar na itim na SUV ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang salamin nito at bumulaga ang mukha ni Sofia. Suot ang isang mamahaling shades kahit gabi na at isang nangiting puno ng kamandag. Mabuti at nahanap kita, Lani. Ani Sofia, ang boses ay puno ng panguuyam. Huwag mong isipin na dahil malayo ka na, ay ligtas ka na. Mayroon akong balita para sa'yo. Ang kasal namin ni Marco ay itutuloy na sa susunod na buwan. At gusto kong malaman mo na ang anak ko ang magmamana ng lahat ng kayamanan na hinding-hindi mo nakuha. Tinitigan siya ni Lani ng diretso, walang bakas ng takot. Sigurado ka ba, Sofia? Sigurado ka ba na ang batang yan ang magmamana o ang batang iyan ang magiging mitya ng iyong pagbagsak? Nawala ang ngiti sa mukha ni Sofia, pinalitan ng isang bakas ng pagkagulat at kaba. Hindi na naghintay ng sagot si Lani at nagpatuloy sa paglalakad. Iniiwan ang babaeng nagsisimula
nang mabalisa sa loob ng kanyang marangyang sasakyan. Ang bango ng mga puting lila ay humahalo sa amoy ng mamahaling champagne sa loob ng katedral. Ngunit para kay Marco, ang hangin ay tila amoy ng isang libing. Nakatayo siya sa harap ng dambana, suot ang kanyang mamahaling tuksido, habang pinapanood ang dahan-dahang paglakad ni Sofia patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ng babae ay sinasabayan ng marangyang tugtog ng organo, na tila ba bawat nota ay isang pako na ibinabaon sa konsensya ni Marco. Sa pinakaunang hilera ng mga upuan, si Doña Perpetua ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang tinitingnan ang malaking tiyan ni Sofia na bahagyang bakas sa suot nitong trahe de boda. Para sa matanda, ang kasalang ito ay hindi lamang pag-iisang dibdib. Ito ang katuparan ng kanyang plano na linisin ang pangalan ng mga Sandoval at tiyakin ang kanilang hinaharap. "You look beautiful, Sofia," bulong ni Marco nang maabot niya ang kamay ng babae, ngunit ang kanyang tinig ay walang buhay. Sa gitna ng seremonya, habang ang pari ay nagbibigkas ng mga banal na salita, ang isipan ni Marco ay lumipad pabalik sa isang maliit na dampa sa probinsya. Naalala niya ang amoy ng nilulutong adobo ni Lani, ang kanyang matamis na ngiti sa kabila ng pagod, at ang tapat na pagmamahal na itinapon niya para sa isang huwad na pangarap. Ang bawat sulyap niya kay Sofia ay nagpapaalala sa kanya ng isang malaking kakulangan, isang kawalan na hindi kayang punan ng anumang yaman. Samantala, malayo sa ingay ng lungsod, nakatayo si Lani sa dalampasigan. Ang hangin ng dagat ay humahaplos sa kanyang buhok habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw. Sa kanyang tabi ay isang lalaking inutusan niya upang ihatid ang isang espesyal na regalo sa mansyon ng mga Sandoval. "Sigurado ka ba rito, Lani?" tanong ni Aling Rosa. Ang boses ay puno ng kaba. "Opo, tiya." Panahon na upang mabuksan ang kanilang mga mata sa katotohanang pilit nilang ibinaon. Sagot ni Lani. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng determinasyon. "Hindi ko sila kailangang sugurin. Hahayaan ko ang sarili nilang mga kasinungalingan ang tumupok sa kanila." Pagkatapos ng seremonya, ang marangyang reception ay idinaos sa ballroom ng mansyon. Ang tawanan ay umalingaw-ngaw. Ang mga baso ng kristal ay nag-uumpugan at ang lahat ay bumabati sa bagong kasal. Sa gitna ng kasiyahan, isang katulong ang lumapit kay Doña Perpetua at iniabot ang isang maliit na sobrang pilak na naiwan sa mesa ng mga regalo. "Para sa inyo po, Doña. Galing daw po sa isang kaibigan mula sa nakaraan," sabi ng katulong. Dahan-dahang binuksan ni Doña Perpetua ang sobre. Inasahan niyang ito ay isang mamahaling plake o di kaya ay isang tseke mula sa isa sa kanilang mga business partners. Ngunit nang mabuklat niya ang papel sa loob, ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang hawak niyang baso ng alak ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng ballroom. Ang lahat ay napalingon, kabilang na sina Marco at Sofia. Sa sahig, sa gitna ng natapong pulang alak na tila dugo, ay nakahandusay ang isang dokumento, ang orihinal na medical report ni Marco na nagsasabing siya ay baog, at sa tabi nito ay isang sulat kamay na mensahe mula kay Lani. Ang katotohanan ay hindi kailanman nababaon sa putik. "Maligayang kasal, Doña." Ang matalim na tili ni Doña Perpetua ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim habang nakatingin sa takot na mukha ni Sofia. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang lumutang sa isipan ni Marco habang pinupulot ang papel sa sahig. Kung baog ako, kanino ang batang dinadala ni Sofia? 2 taon ang lumipas at ang dalampasigan na dati ay saksi sa mga luha at paghihinagpis ni Lani ay isa na ngayong sentro
ng masiglang komersyo. Ang maliit na dampa ay napalitan ng isang modernong pasilidad kung saan ang amoy ng bagoong ay hindi na itinuturing na malansa, kundi amoy ng asul na ginto. Ang bawat lata na lumalabas sa kanyang planta ay may tatak ng isang babaeng hindi sumuko sa tadhana. Sa loob ng kanyang opisina na may malalaking bintanang nakaharap sa dagat, nakatayo si Lani habang binabasa ang huling ulat ng kanilang benta. Hindi na siya ang babaeng nakayuko, ang mga balikat, at may takot sa mga mata. Nakasuot siya ng isang formal na puting blazer na hapit sa kanyang katawan, ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle, at ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad at kumpiyansa. Ma'am Lani, narito na po ang mga dokumento para sa ating kauna-unahang export sa Japan. Ang boses ng kanyang sekretarya ay puno ng paghanga. Tumango si Lani, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Salamat, Maria. Siguraduhin mong dumaan ang lahat sa masusing quality control. Hindi lamang produkto ang ibinebenta natin, kundi ang dangal ng ating baryo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto at pumasok ang isang batang lalaki na may malalaki at matatalinong mata. Si Ethan, 2 taong gulang na siya, at sa bawat guhit ng kanyang mukha ay makikita ang pinaghalong ganda ni Lani at ang tikas na pamilyar sa nakaraan, ngunit ang kanyang nangiti ay puro at walang bahid ng kasamaan. Mama! Ang masayang sigaw ng bata habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Binitawan niya ang mamahaling ballpen at ang mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon upang luhuran at yakapin ang kanyang anak. Sa bawat dampi ng maliliit na kamay ni Ethan sa kanyang pisngi, naramdaman ni Lani na ang lahat ng pagod, puyat, at pangungutya na dinanas niya noon ay nagkaroon ng kabuluhan. Sandali lang anak, tatapusin lang ni mama ito. Bulong niya sa bata. Ang boses ay puno ng tamis at pagmamahal. Ang tagumpay sa negosyo ay matamis, ngunit ang yakap ng kanyang anak, ang tunay na korona ng kanyang paghihirap. Habang naglalaro si Ethan sa isang sulok ng opisina, muling tiningnan ni Lani ang isang liham na kanina pa nakapatong sa kanyang mesa. Ito ay isang imbitasyon para sa National Entrepreneurs Summit na gaganapin sa isang prestihiyosong hotel sa Manila. Ang kaganapang ito ay dinadaluhan ng pinakamalalaking pangalan sa industriya at ang pangunahing sponsor ay walang iba kundi ang Sandoval Group of Companies. Narinig ni Lani ang balita na ang kumpanya ng mga Sandoval ay dumaranas ng matinding krisis mula nang kumalat ang mga tsismis tungkol sa panloob na kaguluhan ng pamilya. Ang kanilang reputasyon ay unti-unting nababasag at ang summit na ito ang kanilang huling baraha upang makuha ang tiwala ng mga investors. Huminga ng malalim si Lani. Ang pagbabalik sa Manila ay tila pagpasok muli sa isang kulungan na minsan niyang kinatakutan. Ngunit ngayon, hindi na siya papasok bilang isang bilanggo. Panahon na upang ipakita sa kanila ang ibon na pilit nilang binali ang mga pakpak, ngunit natutong lumipad ng mas mataas kaysa sa kanilang lahat. Wika ni Lani sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang coordinator. Ipareserve mo ako ng suite. Dadalo ako sa summit. At Maria, siguraduhin mong ang pinakamagandang terno ang isusuot ko. Gusto kong makita nila ang katotohanang pilit nilang tinalikuran. Sa labas, ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong planta. Ngunit sa puso ni Lani, ang bukang liwayway ng kanyang paghihiganti, ang isang paghihiganti na hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng tagumpay, ay nagsisimula pa lamang magningas. Ang bango ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga dambuhalang chandelier sa ballroom ng Manila Diamond Hotel ay sapat na upang malula ang sinuman. Ngunit para kay Lani, ang karangyang ito ay tila isang pamilyar na entablado na wala ng kapangyarihang takutin siya. Habang bumubukas ang malalaking pinto ng bulwagan, ang bawat mata
ay nabaling sa kanyang direksyon. Hindi na siya ang basang sisiw na pinalayas sa ulan. Siya ay isang pangitain ng tagumpay sa kanyang suot na emerald green na terno, nayari sa pinakamahusay na telang pinya. Ang kanyang bawat hakbang ay may tunog ng selyadong kapalaran. Sa gitna ng silid, nakatayo si Marco Sandoval kasama si Sofia, pilit nang ngumingiti sa mga investors. Baka sa mukha ni Marco ang pagod, ang kanyang mga mata ay may madidilim na bilog na tila hindi na dinalaw ng tunay na pahinga sa loob ng mahabang panahon. Sa kabilang banda, si Doña Perpetua ay nakaupo sa isang silyang degulong sa gilid. Suot ang kanyang mga alahas na tila nagsisilbing baluti laban sa katotohanang unti-unti nang bumubagsak ang kanilang imperyo. Napatigil ang tawanan at bulungan nang dumaan si Lani sa gitna ng karamihan. Ang mga dating kakilala na dati ay hindi man lang siya matingnan, ay ngayon ay nag-uunahang bumati sa kanya bilang CEO ng Lani's Marine Exports. Nang magtama ang paningin nila ni Marco, ang baso ng wine na hawak ng lalaki ay bahagyang nayanig. Sapat na upang dumanak ang ilang patak ng pulang likido sa kanyang puting polo, na tila ba isang sariwang sugat. Lani, ang pabulong na sambit ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng hindi maipaliwanag na halo ng gulat at pangungulila. Hindi siya pinansin ni Lani. Sa halip, lalong itinaas ng babae ang kanyang baba at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa harap, kung saan nakapwesto ang mga pangunahing pandangal. Ngunit bago siya tuluyang lumampas sa pamilya Sandoval, naramdaman niya ang matalim na titig ni Sofia. "Look who's here!" Ang reyna ng mga malalansang isda. Ang mapanuyang boses ni Sofia ay sapat na upang marinig ng mga nasa malapit. "Akala ko ba ay sa putikan ka na nararapat? Bakit nagpumilit kang umakyat dito sa aming antas?" Huminto si Lani at dahan-dahang hinarap si Sofia. Isang matipid, ngunit nakakamatay ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang antas ay hindi nasusukat sa taas ng gusali, Sofia, kundi sa lalim ng pundasyon, at ang pundasyon ng mga Sandoval ay tila inaanay na ng sarili ninyong mga kasinungalingan. "Kumusta nga pala ang iyong tagapagmana?" Namutla si Sofia at hindi nakaimik. Nilampasan siya ni Lani at huminto sa tapat ni Doña Perpetua. Ang matanda ay tila gustong sumigaw, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang gumaralgal na hininga. Yumuko ng bahagya si Lani, sapat na upang maramdaman ng matanda ang kanyang presensya. "Kumusta ang konsensya mo, Donya? Masarap pa ba ang tulog mo sa gintong higaan na gawa sa mga buhay na sinira mo?" Ang mahinang bulong ni Lani na tila isang malamig na hangin na nagpataas ng balahibo ng matanda. Habang ang lahat ay naghihintay ng kanyang susunod na gagawin, kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang wallpaper nito. Ang larawan ni Ethan na masayang naglalaro. Hinaplos niya ang screen ng may pagmamahal bago ito itinago muli. Ang simpleng galaw na yon ay isang paalala sa kanyang sarili na ang lahat ng kinang sa paligid niya ay walang halaga kumpara sa munting buhay na nagbibigay sa kanya ng tunay na lakas. Hindi niya kailangang sumigaw upang maging makapangyarihan. Ang kanyang katahimikan ay sapat na upang mabulabog ang kanilang mundo. Natapos ang summit na si Lani ang naging sentro ng atensyon. Habang naglalakad siya patungo sa parking lot ng hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang balat. Ngunit bago pa niya maabot ang kanyang sasakyan, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. "Lani, mag-usap tayo, please." Ang boses ni Marco ay basag at puno ng desperasyon. Hinarap siya ni Lani, binawi ang kanyang braso ng may pandidiri. "Wala na tayong dapat pag-usapan, Marco. Lahat ng tulay na nag-uugnay sa atin ay sinunog niyo na noong gabing iyon sa ilalim ng ulan. Nakita kita sa hotel kanina. May kasama kang bata. Isang bata na nakamukha ko noong maliit pa ako." Ang boses ni Marco ay nanginginig sa takot at pag-asa. "Lani, kailangan nating mag-usap. Sabihin mo sa akin ang totoo.
Kaninong bata ang kasama mo? Kaninong anak si Ethan? Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang dambuhalang pader. Tinitigan nila ni si Marco nang may halong pait at panghihinayang. Ang misteryong itinago niya sa loob ng 2 taon ay tila isang bulkan na anumang oras ay maaaring sumabog. Bitawan mo ako, Marco. Ang bawat dampi ng kamay mo sa balat ko ay nagpapaalala sa akin ng lason na iniwan niyo sa buhay ko. Ang malamig na boses ni Lani ay tila isang hiwa ng matalim na yelo sa gitna ng mainit na gabi. Marahang binitawan ni Marco ang braso ni Lani, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang muka ay bakas ng matinding pagkalito. Lani, please! Nakita ko ang bata. Nakita ko si Ethan. Hindi mo maitatago sa akin ang katotohanan. He has my eyes. He has the same birthmark near his ear. Anak ko siya. 'Di ba? Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Lani. Tumingala siya sa madilim na langit bago hinarap ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Anak mo? Nakakatawa, Marco. Nakalimutan mo na ba ang hatol ng iyong ina? Ang sabi niyo ay baog ako. Ang sabi niyo ay isa akong tuyot na lupa na walang silbi sa pamilya niyo. Kaya bakit mo tinatanong na ngayon kung anak mo si Ethan? I was wrong. I mean, baka nagkamali ang mga doktor noon. Baka may milagro. Ang desperadong sigaw ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Dahan-dahang lumapit si Lani kay Marco. Sapat na upang maamoy ng lalaki ang pamilyar na halimuyak ng tagumpay at ang lamig ng kanyang determinasyon. Walang nagkamaling Dr. Marco. Ang tanging nagkamali ay ang tiwala ko sa inyo. Pero alam mo kung ano ang mas masakit? Ang malaman na ang taong pinangakuan ko ng habambuhay ay naniniwala sa isang kasinungalingan upang protektahan ang kanyang sariling pride. Binuksan ni Lani ang kanyang bag at kinuha ang isang nakatuping kopya ng orihinal na medical report na ibinigay sa kanya ni Nurse Linda. Inihagis niya ito sa dibdib ni Marco. Basahin mo yan. Basahin mo ang katotohanang itinago ng nanay mo sa iyo sa loob ng maraming taon. Hindi ako ang baog, Marco. Ikaw. Ikaw ang may diferensya. Ikaw ang walang kakayahang bumuo ng buhay ayon sa siyensya. Ginawa akong biktima ng donya upang hindi ka mapahiya. At ikaw naman, naging sunod-sunuran ka sa kanyang mga kompas. Nanghina ang mga tuhod ni Marco habang binabasa ang mga dokumento sa ilalim ng ilaw ng parking lot. Ang bawat salitang medikal ay tila isang hatol na nagpapatunay ng kanyang kawalang halaga. Gumuho ang kanyang mundo. Kung siya ang baog, kung gayon. Ang bata sa sinapupunan ni Sofia ay hindi kanya. Milagro si Ethan. Marco, patuloy ni Lani, ang boses ay puno ng pait. Isang milagro na hindi mo deserve, isang buhay na nabuo sa kabila ng lahat ng siyensya dahil marahil nakita ng langit kung gaano ako katapat sa iyo noon. Pero ang milagrong yon ay wala ng koneksyon sa iyo. Para sa amin, patay ka na. Napasandal siya sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga balikat niya ay nayayanig sa tahimik na paghikbi. Sa loob ng 2 taon, naniwala siyang siya ang biktima. Ngunit ngayon ay nalaman niyang siya ang mitya ng sarili niyang pagkasira. Ang pagkawala ni Lani at ni Ethan ay ang pinakamalaking utang na hindi niya kailanman mababayaran. Biglang bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Sofia, hingal na hingal at bakas ang galit sa mukha. Nakita niya ang eksena, si Marco na umiiyak at si Lani na nakatayo ng may dangal. Marco, anong ginagawa mo rito kasama ang babaeng yan? Sigaw ni Sofia habang humahabol ang hininga. Umuwi na tayo. Huwag mong pansinin ang mga imbento ng malansang babaeng yan. Tumingin si Marco kay Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng puot at pagdududa. Sofia, totoo ba? Totoo bang ako ang baog? At kung totoo yon, kaninong anak ang dinadala mo? Namutla si Sofia.
Ang kanyang mapanuring mga mata ay nagpalipat-lipat kina Marco at Lani. Alam niyang nabisto na ang kanyang laro. Ang kanyang pagdadalang tao ay isang desperadong hakbang upang makuha ang yaman ng mga Sandoval, isang bunga ng kanyang pakikipagrelasyon sa ibang lalaki nang malaman niyang hindi siya mabubuntis ni Marco. Marco, listen to me. It's not what you think. Ang panginginig ng boses ni Sofia ay sapat na kumpirmasyon para kay Marco. Hinarap ni Sofia si Lani. Ang kanyang muka ay naging parang sa isang demonyo. Ikaw, sinira mo ang lahat. Akala mo ba ay mananalo ka? Hinding-hindi ko papayagan na makuha mo ang buhay na dapat ay sa akin. Mabilis na sumakay si Lani sa kanyang sasakyan. Hindi na nais pang madamay sa maruming away ng dalawa. Ngunit bago pa man niya ma-start ang makina, nakita niya sa side mirror ang nakakatakot na ngiti ni Sofia habang may tinatawagan sa kanyang cellphone. Huwag mong hayaang makalabas ang batang yan sa hotel. Ang narinig ni Lani na bulong ng hangin mula sa direksyon ni Sofia. Nanlamig ang buong pagkatao ni Lani. Si Ethan. Naiwan si Ethan sa suite, kasama ang kanyang yaya. Ang panganib ay hindi na lamang tungkol sa dangal. Ito ay tungkol na sa buhay ng kanyang anak. Ang bawat tibok ng puso ni Lani ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng panganib habang mabilis siyang tumatakbo pabalik sa loob ng hotel. Ang marangyang lobby na kanina ay tila isang paraiso ay naging isang nakakalitong maze ng mga anino at malamig na pader. Ang kanyang mga kamay ay tila yelo sa lamig habang pilit na pinipindot ang button ng elevator. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang habang buhay na paghihirap. Diyos ko, huwag po si Ethan. Kunin niyo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang anak ko. Ang paulit-ulit na dasal ni Lani sa kanyang isipan. Ang kanyang hininga ay gumaralgal at ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo dahil sa namumuong luha ng takot. Samantala, sa loob ng elevator, nakasabay niya si Marco. Ang mukha ng lalaki ay hindi na bakas ang gulat, kundi isang matinding puot at determinasyon. Alam ni Marco kung gaano kadesperado si Sofia. Alam niya ang dilim na kayang gawin ng babaeng binuo ng kasakiman. Lani, maniwala ka sa akin. Hinding-hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Ang boses ni Marco ay seryoso, isang pangakong nanggagaling sa isang pusong ngayon lamang nagising sa katotohanan. Pagdating sa ika-20 palapag, hindi na naghintay si Lani na bumukas ng lubos ang pinto. Patakbo siyang nagtungo sa kanilang suite. Ngunit bago pa man niya maipasok ang keycard, bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakauniforme ng hotel maintenance, bit-bit ang isang malaking itim na bag. Ang yaya ni Ethan ay nakahandusay sa sahig ng suite, walang malay, ngunit humihinga pa. Iwan mo ang bag na yan! Ang sigaw ni Marco na umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Ang lalaki ay nagulat at mabilis na nagtangkang tumakbo patungo sa fire exit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagatubili si Marco. Buong lakas niyang hinarang ang lalaki. Nagkaroon ng isang marahas na pagbubuno. Ang mga katawan nila ay tumama sa mga pader, naglilikha ng mga gasgas sa mamahaling wallpaper. Sa gitna ng kaguluhan, nabitawan ng lalaki ang bag at mula rito ay gumapang palabas ang isang umiiyak at takot na si Ethan. Ethan! Anak! Mabilis na dinaluhong ni Lani ang bata. Niyakap ito ng mahigpit na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Ang init ng katawan ng anak at ang basang mga pisngi nito ang nagbalik ng buhay sa naninigas na kaluluwa ni Lani. Ngunit ang lalaki ay may inilabas na isang matalim na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang balisong na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng hallway. Itinutok niya ito kay Lani na nakatalikod habang yakap si Ethan. Sa isang iglap, bago pa man dumapo ang talim sa balat ni Lani, isang katawan ang humarang. Sa gitna ng sakit at ng banta ng kamatayan, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan. Ang kanyang katawan
ay naging isang kalasag para sa mag-ina na minsan niyang tinalikuran. Ang talim ay bumaon sa kanyang balikat, isang hapdi na hindi mapapantayan ang hapdi ng kanyang pagsisisi. Ngunit sa halip na sumigaw, lalo niyang hinawakan ng mahigpit ang braso ng salarin. Pilit itong inilalayo sa kanyang mag-ina hanggang sa dumating ang mga security ng hotel. Ang lalaki ay mabilis na nadala ng mga awtoridad. Habang si Marco ay dahan-dahang napaupo sa sahig, ang kanyang puting polo ay unti-unting nababalutan ng pulang likido. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Ethan, ang anak na hindi niya akalaing magkakaroon siya. Ang anak na ngayon ay ligtas dahil sa kanyang huling lakas. Lani, ligtas ba siya? Ligtas ba ang anak natin? Ang mahinang tanong ni Marco. Ang boses ay papahina na. Tumingin si Lani kay Marco. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pagkaawa at isang uri ng pasasalamat na hindi niya inaasahang mararamdaman. Nilapitan niya ang sugatang lalaki habang si Ethan ay nakakapit pa rin sa kanyang leeg. Ligtas siya, Marco. Salamat. Ang bulong ni Lani. Ang sirena ng ambulansya ay maririnig na mula sa ibaba. Ang tunog nito ay humahalo sa ingay ng mga taong nagsisimulang mag-usyoso. Ngunit sa loob ng hallway na yon, ang tatlo ay tila nasa sarili nilang mundo. Isang mundong wasak, puno ng dugo at luha, ngunit may isang maliit na sinag ng pag-asa na nagsisimulang sumilip sa gitna ng pagkakaunawaan. Gayunpaman, habang isinasakay si Marco sa stretcher, isang masamang balita ang dumating mula sa labas. Si Sofia ay tuluyan ng nakatakas at kasama niya ang lahat ng mga dokumento at ebidensya na maaring magpabagsak sa kumpanya ng mga Sandoval. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang sugat ni Marco ay simula pa lamang ng isang mas malaking pagbabayad ng utang. Ang bawat balita sa telebisyon at ang bawat pahayagan sa bansa ay iisa lamang ang isinisigaw. Ang tuluyang pagbagsak ng imperyo ng mga Sandoval. Ang mga gusaling dati ay simbolo ng kapangyarihan at yaman ay tila mga puntod na lamang ng isang dangal na matagal nang nabulok. Dahil sa mga dokumentong nailabas at ang pagkakaaresto kay Sofia sa border ng bansa, lumabas ang lahat ng baho, ang mga pekeng kontrata, ang mga nakaw na yaman, at ang sistematikong pagmamanipula sa buhay ng mga tao para lamang sa pera. Sa loob ng isang pribadong ward sa ospital, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Nakaupo si Lani sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng mga sasakyan sa ibaba na tila mga langgam na walang kamalay-malay sa trahedyang nagaganap sa loob ng silid. Sa kabilang dako, nakahiga si Doña Perpetua, ang matikas na babae na dati ay nagpapatakbo ng buhay ng lahat, ay ngayon ay hindi na makapagsalita. Ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay paralisado dahil sa matinding stroke. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng apoy at puot ay ngayon ay puno na lamang ng takot at pagsusumamo. Dahan-dahang tumayo si Lani at lumapit sa kama ng matanda. Hawak niya ang isang maliit na mangkok ng lugaw, mainit, simple, at walang halong luho. Ito ang lugaw na nagligtas sa kanya noong gabing pinalaya siya sa ulan. Ang lugaw na inihanda ni Aling Rosa nang siya ay walang-wala na. Hindi niya sinumbatan ang matanda. Hindi siya sumigaw o humiling ng higanti. Sa halip, kinuha niya ang isang kutsara. Dahan-dahang hinipa ng mainit na sabaw at inilapit ito sa tuyot na labi ni Doña Perpetua. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig sa galit, kundi matatag sa paggawa ng isang bagay na napakatao. Kain po kayo, Doña. Ang boses ni Lani ay mahinahon, walang pait, ngunit puno ng bigat ng katotohanan. Gusto kong maranasan niyo ang lasa ng pagkaing nagpabuhay sa akin noong itinuring niyo akong basura. Ito ang lugaw ng mga taong hinamak niyo. Simple, pero may puso. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng mata
ng matanda. Gusto niyang magsalita, gusto niyang humingi ng patawad, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang gumaralgal na tunog ng pagsisisi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lani ang isang malalim na paglaya. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi dahil karapat-dapat ang matanda, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling puso sa kapayapaan. Samantala, sa kabilang silid, nagising si Marco mula sa kanyang operasyon. Bagamat balot ng benda ang kanyang balikat, ang mas matinding sugat ay nasa loob ng kanyang dibdib. Pumasok si Lani kasama si Ethan, na ngayon ay masaya nang humahawak sa isang maliit na laruang kotse. Lani, ang tinig ni Marco ay halos pabulong, bakas ang matinding hiya. Nabalitaan ko, ang kumpanya, wala na ang lahat. Ang pamilya Sandoval ay pulubi na sa harap ng batas. Hindi ang pera ang nawala sa inyo, Marco. Tugon ni Lani habang iniaayos ang kumot ng lalaki. Nawala sa inyo ang pagkatao nyo noong pinili ninyong manakit ng iba para sa inyong imahe. Pero huwag kang mag-alala. Ang mga ari-arian ng Sandoval Group ay nakatakdang i-auction bukas upang bayaran ang mga utang at ang mga taong niloko ninyo. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Tumingin si Marco kay Ethan at pagkatapos ay kay Lani. Sino ang bibili ng kumpanya? Sino ang may sapat na yaman at tapang na kunin ang wasak na imperyong iyon? Tumingin si Lani sa labas ng bintana. Isang matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang huling alas na itinago niya ay handa na niyang ilapag sa mesa. Isang desisyon na hindi lamang magbabago sa kanyang buhay, kundi magtatakda ng bagong simula para sa lahat ng mga taong naapi ng pamilyang Sandoval. Ako, Marco. Ang sagot ni Lani na tila isang deklarasyon ng digmaang tapos na. Lani's Marine Exports ang bibili sa Sandoval Group. Ang kumpanyang itinayo ko, mula sa putik ang kukuha sa kumpanyang itinayo nyo sa kasinungalingan. Pero hindi ko ito gagawing Sandoval Group muli. Gagawa ako ng isang pundasyon na tunay na makakatulong sa mga mangingisda at sa mga taong katulad ko. Namilog ang mga mata ni Marco sa gulat. Ang babaeng itinaboy nila ay ngayon ang magiging tagapagligtas ng kanilang pangalan, ngunit sa ilalim ng bagong pamamahala. Gayunpaman, sa gitna ng tagumpay na ito, isang misteryo pa rin ang nananatili. Isang tawag mula sa kanyang abogado ang nagpabago sa aura ni Lani. Ma'am Lani, may problema po. Si Sofia, nakatakas siya mula sa kulungan bago pa man maisampa ang huling kaso. At ang huling balita, papunta siya rito sa ospital para tapusin ang kanyang nasimulan. Nabitawan ni Lani ang baso ng tubig na hawak niya. Ang kalansing ng nabasag na salamin sa sahig ay tila hudyat ng isang huling unos na hindi niya inaasahan. Ang gabi ay tila bumibigat sa bawat minutong lumilipas at ang ulan sa labas ng ospital ay nagsimulang humampas sa mga bintana na tila mga daliring kumakatok at naghahanap ng mapagtataguan. Sa loob ng silid ni Marco, ang bawat tunog ng monitor ng kanyang puso ay tila isang babala. Hawak ni Lani ng mahigpit ang kamay ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan. Naghihintay sa huling pagsabog ng nakaraan. Hindi nagtagal, ang tunog ng pinto na marahas na bumukas ay bumasag sa katahimikan. Doon, sa gitna ng liwanag ng hallway at dilim ng silid, nakatayo si Sofia. Gusot ang kanyang mamahaling damit, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Hawak niya ang isang piraso ng matalim na baso mula sa isang nabasag na bote. Ang kanyang mga kamay ay may bahid ng sarili niyang dugo. Ikaw! Ang bulyaw ni Sofia. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Dapat ay nabulok ka na lang sa hirap, Lani. Dahil sa iyo nawala ang lahat sa akin. Ang yaman, ang dangal, ang buhay na pinangarap ko. Dahan-dahang tumayo si Lani. Inilalagay si Ethan sa likod ng kanyang mga binti. Sa harap ng panganib, ang kanyang tinig ay nanatiling kalmado. Tila isang malalim na ilog
na hindi natitinag ng bagyo. Hindi ako ang sumira sa buhay mo, Sofia. Ang sarili mong kasakiman ang gumawa niyan. Pinili mong bumuo ng buhay sa ibabaw ng mga kasinungalingan. At ngayon, ang mga kasinungalingang yon ang lumalamon sa iyo. Sa gitna ng tensyon, pilit na bumangon si Marco mula sa kanyang higaan sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat. Ang bawat galaw niya ay may kasamang ungol ng sakit. Sofia, tumigil ka na. Tapos na ang lahat. Huwag mo nang dagdagan ang mga kasalanang kailangan mong bayaran. Huwag kang makialam, Marco. Sigaw ni Sofia habang humahakbang palapit. Kasalanan mo rin ito. Kung hindi ka naging mahina, kung hindi mo hinayaang bumalik ang babaeng ito, sana ay tayo pa rin ang hari at reyna ng mga Sandoval. Sa halip na tumakbo o tumawag ng tulong, dahan-dahang lumapit si Lani kay Sofia. Ibinaba niya ang kanyang depensa at tiningnan ang babae ng may dalisay na pagkaawa. Isang simpleng kilos ng pag-abot ng kamay, hindi upang lumaban, kundi upang pigilan ang lalong pagbagsak ng kaluluwa ng kaaway. Sapat na, Sofia, ang mahinahong bulong ni Lani. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka na tao sa paningin ng galit mo. Maawa ka sa sarili mo. Ang pagdating ng mga security at pulis ay tila isang mabilis na pangyayari. Sa isang iglap, ang matalim na baso ay nahulog sa sahig, lumikha ng isang malungkot na tunog ng pagbagsak. Si Sofia ay dinala palabas. Ang kanyang mga tili ng paghihiganti ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa gusali. Naiwan sina Lani at Marco sa gitna ng nagkalat na bubog. Pagkalipas ng ilang sandali, hinarap ni Lani si Marco. Ang lalaki ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pagtangis. Lani, ang pabulong na tawag ni Marco. Alam kong wala akong karapatan, pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong maging ama kay Ethan. Gusto kong bumawi sa lahat ng taon na ninakaw ko sa inyo. Maari ba tayong magsimulang muli? Tumingin si Lani sa kanyang anak na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa sofa ng ospital, malayo sa kaguluhan. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan si Marco. Ang landas ng pagpapatawad ay mahaba at matarik, at alam ni Lani na ang sugat ng nakaraan ay hindi basta-basta naghihilom ng isang gabi lamang. Pinapatawad na kita, Marco. Ang sagot ni Lani. Ang boses ay puno ng kapayapaan, ngunit may kalakip na huling desisyon. Pinapatawad kita dahil gusto kong maging malaya ang puso ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik. Ang Lani na minahal mo noon ay matagal nang namatay sa ilalim ng ulan. Ang Lani na nasa harap mo ngayon ay isang babaeng natutong mahalin ang sarili niya nang higit sa sinuman. Ibig mong sabihin, wala na talagang pag-asa para sa atin. Ang tanong ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Huminga ng malalim si Lani. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa kanyang dibdib, kung saan naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang sagot niya ay hindi isang mabilis na oo o hindi, kundi isang hamon na iniwan niya sa hangin. Isang cliffhanger na magtatakda kung ang kanilang mga landas ay muli pang magtatagpo o tuluyan ng maghihiwalay sa ilalim ng bagong simula. Ang pag-asa ay hindi hinihingi, Marco. Ito ay pinatutunayan. Sa ngayon, ang kailangan nating gawin ay ang maghilom ng magkahiwalay. At kung sa dulo ng landas na ito ay naroon pa rin ang pag-ibig, ang tadhana na ang magsasabi. Lumabas si Lani ng silid bitbit si Ethan. Iniiwan si Marco sa gitna ng kanyang sariling pagmuni-muni. Habang naglalakad siya sa hallway, ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula nang sumilip sa mga bintana. Ang gabi ay tapos na, ngunit ang tunay na laban para sa isang bagong buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang sikat ng araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at ginto sa malawak na karagatan ng kanilang baryo. Ang ihip ng hangin ay hindi na malamig at malupit,
gaya ng gabing nilisan ni Lani ang Manila. Ngayon, ito ay tila isang banayad na himig na humahaplos sa kanyang balat, nagdadala ng amoy ng sariwang dagat at ng masaganang huli. Sa dalampasigan, maririnig ang tawanan ng mga mangingisda at ang masayang sigawan ng mga bata. Isang ingay na nagpapatunay na ang buhay ay muling sumibol sa lupang dati ay tigang sa pag-asa. Nakatayo si Lani sa tapat ng kanyang bagong planta, ang Lani's Marine Cooperative and Foundation. Hindi na lamang ito isang gusali ng negosyo. Ito ay naging kanlungan ng mga kababaihang dumanas ng pang-aapi at ng mga pamilyang dati ay walang boses sa lipunan. Sa loob ng 2 taon, mula nang makuha niya ang pamamahala sa Sandoval Group, binago niya ang bawat sulok nito. Ang dating gintong hawla ay ginawa niyang isang bukas na pintuan para sa lahat. Isang malaking piging ang nagaganap sa plaza ng baryo. Ipinagdiriwang nila ang ika-5 anibersaryo ng kooperatiba. Ang mga lamesa ay puno ng mga pagkaing probinsya, adobo, sinigang, at syempre, ang kanilang tanyag na bagoong. Sa gitna ng kasiyahan, nilapitan ni Lani si Aling Rosa na ngayon ay masigla na at nakaupo sa isang tumba-tumba habang pinapanood ang mga nagaganap. "Tia, tingnan niyo po sila," bulong ni Lani habang nakasandal sa balikat ng matanda. Sino ang mag-aakalang ang basahang itinapon noon ay magiging kumot na nagbibigay ng init sa buong baryo? "Dahil iyan, sa tibay ng loob mo, anak," sagot ni Aling Rosa. Ang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. "Ang bawat luha mo noon ay naging pataba sa iyong tagumpay ngayon." Lumapit sa kanya ang 5 taong gulang na si Ethan. Bitbit ang isang maliit at makintab na kabibe na nakuha niya sa buhanginan. Ibinigay ito ng bata sa kanyang ina nang may malapad ng ngiti. Kinuha ito ni Lani at itinapat sa liwanag ng papalubog na araw. Ang kabibe ay may mga gasgas at bakas ng pagkakauntog sa mga bato. Ngunit dahil sa bawat hampas ng alon, lalo itong kuminang at nagkaroon ng kakaibang ganda. "Tingnan mo ito, Ethan," seryosong sabi ni Lani sa anak. "Parang ang buhay natin. Kahit ilang beses tayong itapon ng alon at iuntog sa matitigas na bato. Ang mahalaga ay kung paano tayo kikinang pagkatapos ng bagyo. Huwag kang matatakot sa ulan, dahil ang ulan ang nagpapalago sa lahat ng bagay." Niyakap ni Ethan ang kanyang ina. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Lani ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng anumang korporasyon. Ito ang tunay na kayamanan, ang katahimikan ng isip at ang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, napansin ni Lani ang isang pamilyar na anino sa ilalim ng punong mangga sa malayo. Si Mang Juan, ang lalaking laging naroon sa bawat pagsubok niya, ang tahimik na katuwang na hindi humiling ng pansin. Lumapit ito sa kanya, bit-bit ang isang baso ng sariwang buko juice. "Handa ka na bang magmahal muli, Lani?" ang tanong ni Mang Juan. Ang boses ay seryoso, ngunit may bakas ng pag-asa. "O mas pipiliin mo pa ring manatili sa pampang at panoorin ang mga alon?" Ngumiti si Lani, isang ngiti na hindi na pait ang dala, kundi isang bukas na kabanata. Tumingin siya sa malawak na abot-tanaw, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang kanyang sagot ay hindi nanggaling sa kanyang bibig, kundi sa kanyang mga mata na handa nang muling sumubok, handa nang muling sumugal sa buhay na minsan ay naging maramot sa kanya. "Ang dagat ay laging may bagong alon, Juan," ang makahulugang sagot ni Lani. "At ang isang tunay na manlalakbay ay hindi kailanman natatakot na muling maglayag, basta't alam niya kung saan ang kanyang tunay na tahanan." Iniwan ni Lani ang tanong na nakabitin sa hangin, habang ang tunog ng tugtugin sa plaza ay lalong sumigla. Ang bawat hakbang niya palayo sa dalampasigan ay may kasamang katiyakan. Ang gintong hawla ay tuluyan ng naglaho, at sa harap niya ay ang isang mundong walang hangganan
ang posibilidad. Lumipas ang 10 taon at ang mga alaala ng nakaraan ay tila mga bakas na lamang sa buhanginan na dahan-dahang hinugasan ng panahon. Sa dalampasigan ng kanilang baryo, nakatayo ang isang matayog na parola, isang simbolo ng pag-asa na itinayo ni Lani para sa lahat ng mga mangingisda. Ang parola na ito ang nagsisilbing gabay sa dilim, gaya ng kung paano nahanap ni Lani ang kanyang sariling liwanag sa gitna ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Si Ethan ay isa na ngayong matikas na batang lalaki, 10 taong gulang, at may taglay na talino na hinangaan ng lahat. Sa bawat pagtakbo niya sa dalampasigan, bakas ang kalayaang hindi kailanman naranasan ng mga Sandoval. Alam ni Ethan ang kwento ng kanyang ina, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna na nagmula sa putikan. Madalas silang maglakad ni Lani sa tabing dagat, pinagmamasdan ang dambuhalang asul na mundo na naging saksi sa kanilang pagbangon. Para kay Marco, ang buhay ay naging isang mahabang landas ng pagsisisi at pagbabayad puri. Hindi na siya bumalik sa mundo ng korporasyon. Sa halip, nanirahan siya sa isang maliit na bayan malapit sa baryo ni Lani, kung saan siya ay nagtuturo sa mga bata at tumutulong sa mga gawaing simbahan. Hindi man sila muling nagkatuluyan ni Lani bilang mag-asawa, naging bahagi siya ng buhay ni Ethan bilang isang kaibigan at gabay mula sa malayo. Ang bawat tulong na ibinibigay niya sa komunidad ay ang kanyang paraan ng pagsasabing patawad sa langit at sa babaeng minsan niyang sinaktan. Si Doña Perpetua ay payapang yumao 5 taon na ang nakalilipas. Sa kanyang mga huling sandali, si Lani pa rin ang nag-asikaso sa kanyang mga pangangailangan, isang huling patunay ng kabutihang loob na hindi kayang tapatan ng ginto. Namatay ang matanda na may hawak na rosaryo, ang kanyang mga huling luha ay pumatak para sa lahat ng pagkakamaling hindi na niya maibabalik. Si Sofia naman ay nananatili sa likod ng rehas, binubuno ang parusa para sa kanyang mga krimen. Ang kanyang ganda ay kumupas na kasabay ng kanyang mga pangarap na hango sa kasakiman. Isang hapon, habang nakaupo si Lani sa veranda ng kanyang bahay, binuksan niya ang isang lumang kahon. Doon ay nakatago ang basag na hair clip na tinapaktapakan ni Doña Perpetua. Maraming taon na ang nakalilipas. Ngunit ngayon, ang hair clip na yon ay maayos nang nadikit at nakadisenyo sa isang maliit na frame ng kristal. Ngumiti si Lani habang pinagmamasdan ito. Ang bawat lamat at bawat dikit ay bahagi ng kanyang sining. Isang sining ng muling pagbuo sa sarili. "Ma, handa na po ang hapunan," ang tawag ni Ethan mula sa loob. Tumayo si Lani. Ang kanyang puting bestida ay sumasabay sa ihip ng hangin. Sa bawat hakbang niya patungo sa loob ng kanyang tahanan, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot, dahil napuno na ito ng pagmamahal para sa kanyang sarili, sa kanyang anak, at sa buhay na pinaghirapan niyang itayo. Nahanap na ba ni Lani ang tunay na kaligayahan? Oo, ngunit hindi ito nahanap sa piling ng isang prinsipe o sa loob ng isang palasyo. Nahanap niya ito sa bawat paghinga ng kanyang malayang kaluluwa. Ang aral na iniwan niya sa ating lahat ay simple ngunit malalim. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kislap ng alahas o sa tanyag na pangalan, kundi sa katatagan ng pusong marunong magpatawad, marunong lumaban, at higit sa lahat, marunong tumayo mula sa sarili niyang pagkawasak. Ang gintong hawla ng mga Sandoval ay tuluyan ng bumukas, at ang ibon na minsan ay nakakulong sa loob nito ay malayang-malaya na ngayong lumilipad sa ilalim ng langit na walang hanggan ang asul. Dito nagtatapos ang ating kwento, hindi sa isang happily ever after na parang fairy tale, kundi sa isang truly alive forever na puno ng katotohanan at pag-asa.